Diba sabi ko nga kanina, wala akong pakialam kung alam mo yung skill or hindi. Umalap ka ng market na tutulungan mo, offer ng tulong. So, umalap siya ng market, tutulungan niyang magbenta sa YouTube. Nakahanap siya. Tapos nag-offer siya, ang offer niya, if I'm not mistaken, was 1,500. And Sherlyn, makikita mo si Michael Cariaga sa loob ng tribe. Si Michael, siya, YouTube ad something. Ganun yung yung skill niya. Tapos, ang nakakatawa nun, wala siyang alam sa YouTube. Wala siyang alam sa YouTube ads. Oh. Diba sabi ko nga kanina, wala akong pakialam kung alam mo yung skill or hindi. Umalap ka ng market na tutulungan mo, offer ng tulong. So, umalap siya ng market, tutulungan niyang magbenta sa YouTube. Nakahanap siya. Tapos nag-offer siya. Ang offer niya, if I'm not mistaken, was 1,500 yata. Yung sa YouTube something. Wala pa siyang alam nito. Wala siyang alam. Alam naman ng kliyente na wala siyang alam. Pinasabi rin namin. Tapos, proposal niya 1,500 pero 10% commissions. Parang ganun yung usapan nila. Hindi okay na. Tapos kamukat mo, chef, alam mo ba natutunan niya lang yung skill sa YouTube din? YouTube University. Kaya nakakatawa din. Oo. Walang pala ang YouTube University. YouTube siya to learn YouTube ads. Anyway, so nagtututo sa YouTube. There was, may mga months siya na kumikita siya ng $9,000 doon lang sa client na yun. Isang client lang na yun, like may isang client, doon lang sa client na yun for doing 2 hours of work. Minsan daw, 15 minutes nga. Nag-usap nga kami, 15 minutes daw siya isang araw. Sabi, syempre, check mo kung okay naman. Tapos, tulad na araw, check ulit niya kung okay naman. Kasi di naman siya lagi nagdura ng ads. Nag-maintain siya ng ads, di ba? Pero, since may 10% commission niya, kahit ganun lang ginagawa niya, isipin mo, naka 9,000 siya na commissions. Kasi again, you're being paid. Ito lang sinasabi ko lagi. Maraming freelancer ang hindi nakakaintindi dito. You're not being paid for what you do. You're being paid for the outcome that you provide. Yes. Diba? Yes. So, halimbawa, kung gusto mong magpapayat, tapos sabi ko nga, gusto mong magpapayat, tapos may albularyo, sinayawan niya ako ng isang buwan. Hindi, ginaling ako isang buwan, pinakain niya ako ng malunggay na isang sako, tapos dinasalan niya ako ng isang linggo. Ang ending, hindi pa rin ako pumayat. Pero, yung sa tropa ko, pinuntahan ko, binigyan nila ako ng isang note, nakalagay, no rice. After 1 week, pumayat ako. Sino dapat bayaran ko ng mahal? Yung albularyo na kung ano-ano ginawa? O yung tropa ko na nagbigay lang ng isang note ng gano'n, no rice, pero effective naman. Diba? Ang babayaran ko, yung tropa ko na Pero kasi for most freelancers, ang iniisip nila, hindi kailangan marami akong gawin. Hindi kailangan, kailangan kong, pag nag-send ng kung ano-ano, I will do PSP, blah, blah, blah. Totoo yan. Walang gano'n. I have a question for that. Kasi yung ibang mga freelancer, di ba, ayaw nilang magsabi kung ano strategy yung gagawin nila. Kasi ang fear nila, kapag sinabi nila yung strategy, mag-hire yung sinabihan nila ng somebody na mas lower yung price. So, exactly. ano mo ganon? Paano mo iiwasan yun? Paano maiwasan yung ganon? Okay. Ito na lang yung tanong ko sa kanila. Actually, sagot ko yan dati. Pero ito yung tanong ko talaga, gusto mo bang makipagtrabaho sa tao na ang gusto mababa ang binabayad? Bakit ka manghihinayang sa ganong klase ng tao? Hayaan mo sila. Diba? Yun yung panguna. Pangalawa, when I say strategy, most freelancers kasi what they do, we're gonna upload your photo on Facebook and like, hindi naman yung strategy na hinahanap. We're gonna install the pixel churba
Dude, this is Very owner basic. This is owner ko, wala akong pakialam sa It's picture. SOP. Diba, like, kala mo process yung ginawa. Like, step-by-step. Like, pero, kung business ako, wala akong pakialam sa picture. Hindi ko nga alam yun. Business ako, wala akong pakialam sa open. Ano bang kinalaman ko sa tawag doon, dyan sa click-through rate na yan. Wala akong alam dyan. But, ang problema sa mga freelancers, they wanna impress clients that they put all this jargon to sound smart. Yeah, true. Diba? Actually, insecurity natin yun not with the client. We just put it on paper for us to be able to see to ourselves. So, dami ko palang alam. Talino ko. Dami kong alam. But, ito nga sinasabi ko, may mga proposal ko, minsan 1 page, minsan 2 page. Wala kang makikita doon na binanggit ko kung gaano ako kagaling. Or, eto, Shirlane, pumunta ka sa Tribe mamaya, hanapin mo yung nagpa-review ako ng proposal. May kita mo doon kung paano ako gawa ng proposal. Surely na-unfriend na kita mamaya. But yeah, hindi ko talaga, sa totoo lang, hindi ko talaga masyadong ma-explain kasi most people haven't tried it eh. And my fear is, sa sobrang simple ng mga sinasabi natin dito, baka hindi kasi gawin. Actually, that's the problem dyan. Hindi sila naniniwala. Kasi si Jan, the first time ko siya nakausap, I can clearly remember it was in Shangri-La with everybody else. Jan, in-apply ko yung proposal na sinabi mo. In-apply ko yung binigay mo sa aking strategy call script. Up until now, hindi ko siya binago. Binibigay ko sa mga DJT classes, sa lahat ng DJT classes na alam nila yan. Kaya wala na silang hihingin ngayon na ibigay na namin in advance. I'm using the same strategy. And I was ito ba yung ito ba yung script? Kasi may nakikita ko parang sponsored post mo yata before na parang may parang script ka talaga. I think na-save ko yan siya sa notepad ko before pero hindi ko siya nasubukang gamitin so far. So gagamitin ko na siya. I'll message you pag nagamit ko na. Habang tumatagal, magiging natural na sa'yo. Hindi mo na kailangan yung script. Kaya mo na siyang laruin. Tapos yung kliyente, talagang hindi siya magtatanong sa'yo. Hindi mo kailangan ng kahit anong certificate. At minimum, hindi pa ako naka-close ng script na yon nang mababa sa $1,000. Boom! Amazing. Wow. Super. Good. Uwi na. Yun ang gusto natin. May nanalo na. Napasa